afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna muna. Panginoon, maraming salamat o God sa pagkakataon na ito, maging sa buhay po ng bawat isa, sa mga salita mo, Diyos, na amin nga pong pag-aaralan at pakikinggan. Dalangin ko, patuloy na buksan mong espiritual na pang-unawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. Handang-handa na po ba tayo sa kanyang salita? Amen. Kaya kung handang-handa na, please open our Bible in the book of Hebrews 12, verse 2. So yan po yung text po natin this afternoon in the book of Hebrews 12, verse 2. Sabi po dyan, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Praise the Lord. So our topic this afternoon, it is about fix your eyes on Jesus. Ituon natin ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesus. Pag sinabi pong fix or focus, ibig sabihin, pay particular attention to a point of concentration. Jesus is the one on whom we must fix our eyes and who will follow him. So let us continue to fix our eyes on the Lord Jesus Christ because He is the author and perfecter of our faith. Pag sinabing author, alam natin yan. Di ba ang libro, may tinatawag na author. Siya ang sumulat ng beginning, ending, alam niya ang hangganan ng kanyang sinulat. So ang Panginoong Jesus, sabi dito, He is the author and perfecter of our faith. So, alam niya ang simula at alam din po niya ang ending ng bawat isa sa atin. Tanungin mo yung katabi mo kung alam niya ang ending niya. Hindi natin alam. Kung alam sana natin ang ending natin, edi pwede muna tayong maglakwatsa ngayon. And then bago mawala sa mundo, ayan, talagang 100% nang maglilingkod sa Panginoon. Pero wala hindi po natin alam yung magiging ending natin. Yung huling sandali ng buhay natin dito. But God knows it. Sabi nga sa kanyang salita, hindi pa man tayo sinilang sa mundong ito, alam na niya, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, He already knows us. Nakita na niya tayo. So alam na niya ang itsura natin. Ang mga parents natin, hindi nila alam. No? Buti na lamang at meron pa ngayon kaya alam mo kung babae o lalaki, kung twins or triplets, nalalaman mo yun. Pero, hindi nila alam kung ano ang itsura. Kaya, ang nangyayari tuloy, sinasabi nila, ay baka kamukha ng ama, kamukha ng ina, o di kaya lola, lolo. Pero pansinin ninyo, bakit kaya ang mga Chinese? Yung mga babae, kamukha nila yung mga anak nilang babae. Yung mga lalaki naman, yung anak nilang lalaki, most of them, sabi ko, bakit itong mga Chinese, most of them, kamukha nila carbon copy yung mga anak. Minsan ang mga Pilipino, parang ang layo-layo ang mukha. Diba? Pansinin po ninyo. Okay. So, ang tanong, how to fix our eyes on Jesus. Paano nga ba? Para masabi natin na we are fixing our eyes on the Lord Jesus Christ. Number one is that look forward. Kinakailangang look forward. Diretso lamang po ang lakad, mga kapatid. Di ba pag literal na lumalakad ka, pag palingon-lingon ka, ano ang mangyayari sa iyo? Ay, matitisod ka no? Kasi hindi mo nakikita yung andyan na pala. No? O di kaya may butas or may bato, may tinik.
titisod ka, madadapa ka. And Proverbs 4 verses 25 to 27. Sabi po dyan, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Dali ang salita ng Panginoon. Talagang sinasabihan tayo na diretso lang po. Huwag kasi kung ano-ano ang natitingnan. Remember, be careful to little eyes. Ang dalawang matang yan. Pag hindi po tayo naging careful, magiging katulad tayo ni Haring David. Di ba? Doon nag-umpisa yung kanyang kasalanan. Because of his two eyes. Kaya ingat. And then sabi diyan sa verse 26, make level paths for your feet and take only ways that are firm. And verse 27, do not swerve to the right or the left. Keep your foot from evil. So, meaning to say, no, don't look back. Huwag tayong lilingon-lingon. No? Lalo na pag ang nililingon mo ay ang likod mo, ang nakaraan mo. Sino sa atin dito yung hindi makalimutan ang nakaraan? Tayong mga Pilipinos mahilig sa teleserye, ang nakaraan. So maging ang buhay minsan ang nakaraan. Sa school nga, sabi ni teacher, di ba? Write your unforgettable experience. Yan yung mga sinusulat natin na sinasabi ng teacher. So mahilig tayo na looking back. Looking back. So don't look back. The things happen in your life, which is, I believe that it's one of us. May mga bagay-bagay na nangyari sa buhay natin na minsan mahirap makalimutan. Pero pag masaya, yung kwento kahapon ay kahit nga ulit-ulitin. No? Pero ang mahirap, hindi naman lahat ay maganda ang nangyari sa ating nakaraan. May mga nakaraan tayo na talagang nagbigay ng sugat sa buhay natin. No? Nandun na talagang hindi mo alam kung okay ka pa ba o hindi na. We experienced that. Buti pa nung bata tayo, simple lang ang problema, ang pangangailangan. Ang problema lang, pag hindi nakahingi kay nanay ng pangmerienda, iiyak ka na. Yun, alam natin problema. Pag nasira ang tsinelas at hindi ka binilahan ng bago, diba? Pag walang papel, walang ballpen, yun lang. Pero yun pala, nung tayo'y nagkakabuwang na, no? Habang lumalaki, nalalaman na natin ang takbo ng buhay, hanggang dumating yung time, especially nung tayo na po ay natutong maghanap buhay, doon natin lubusang naunawan, ay ganito pala. Naiintindihan na natin ngayon kung bakit si nanay noon talagang, yung bang, kung maaari sana is, kasi pala, binabudget niya. Hindi natin maunawaan. Ang alam lang natin, pag may sinabi tayo, ibigay ka agad. Pero nung tayo pala ay dumating, naiintindihan na natin. Hanggang sa maging 40, I think, pag ang tao ay nasa edad na ng 40, marami na siyang alam, nagiging kumpleto na 40 to 50. Okay na yan. Marami na siyang alam. No? Minsan mas marami siyang alam kaysa sa edad 70 or 80. Kasi ang 70 or 80, nagiging makakalimutin. Ang cycle ng buhay, di ba? Pag bata, no, walang kamuwang-muwang. Pag matanda na rin, minsan bumabalik sa pagiging bata. Cycle of life. Pero dito, makikita po natin, mga kapatid. So, don't allow past to hold you in bondage. Baka meron sa atin dito, no? Hindi mo makalimutan yung iyong nakaraan na yun pa rin yung pinanghahawakan mo right now. And you cannot move on, kapatid. Kaya don't be a prisoner of your past. Past is past, wala ka nang magagawa. Isn't it? Ang nakaraan ay nakaraan, wala ka nang magagawa. Pero meron tayong magagawa ngayon. So ang ngayon natin,
it will affect our life for tomorrow. So, asikasuhin natin yung buhay natin ngayon. Kung gusto natin maging mas maganda ang buhay natin bukas, ang ngayon ang pagtuunan natin ng pansin. Para mas maganda pa ang bukas na darating sa buhay natin. Philippians 3 verses 12 to 14. Sabi niya ulit yan. Now that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Ito po ay sinabi ng Apostle Paul, verse 13. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. Ano po yung ginagawa ni Apostle Paul na sabi niya, but one thing I do. So, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Kakalimutan ko ang nangyari kahapon dahil wala na akong magagawa, kundi ang pagtutuunan ko ng pansin ay ang ngayon. Amen. Sana ganun po tayo mga kapatid. No? Para sa ganun ay totally na makamtan po natin, ma-experience natin yung talagang buhay na nais ng Panginoon. Kaya salamat dahil may mga salita siya na panghahawakan natin na maggagabay, magtuturo sa bawat isa sa atin. Upang sa ganun ay talagang ma-enjoy natin. Although napakarami pong problema, isa't yung katabi mo, ang dami ng pinagdaanan sa buhay mo. Yes, bawat isa sa atin. Hindi nga lamang po tayo pare-pareho. Pero may iba't ibang pinagdaanan ang buhay po natin. Paano na lang kaya kung sasabihin ni Lord, ipagpalit mo nga ang problema mo dyan sa katabi mo. Gusto mo ba? Ako ayoko. Kasi sanay na ako sa aking sitwasyon. Alam ko na ang problema ko. Baka ito, pangiti-ngiti, pero mas grabe pa ang sitwasyon. Because even in our testing trials in life, nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, ay itinakda na ng Panginoon. Sabi nga natin kanina, He is the author. Itinakda na, nandyan na siya. Talagang magaling ang Panginoon. No? His thoughts are higher than our thoughts. And His ways are higher than our ways. Limited lamang po tayo, but God is unlimited. Walang hanggan. Kaya, maging sa pangunawa, ang Diyos na uunawaan niya ang ugali ng bawat isa kung bakit tayo nagkaganyan. Kung bakit nasabi natin, nakapalakit tayo. God understand it. Pero ang tao hindi, isn't it? Minsan hindi tayo maunawaan ng tao. Tao nga may hangganan. But God, unlimited po ang kanyang hangganan. In verse 14, sabi niya sa verse 14, I press on toward the goal. I'm pressing on. Sige, magpatuloy mga kapatid. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Remember, the one who called us is no other than our Lord Jesus Christ. At kung ating titingnan mga kapatid, taga-langit po tayo. Hindi po tayo taga-lupa at hindi rin taga-Pilipinas. Kahit umuwi tayo ng Pilipinas, taga-langit tayo. That will be our final destination. Yan po ang pagkakatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Remember, life here on earth is just only temporary. Sino sa atin dito yung nais tumira sa mundong ito ng more than 100 years? Siguro kung may sakit ako at ugot-ugot, ayoko na. Mas enjoy pa ang buhay sa kapiling na ni Lord. Alam ko ninyo may dalawang kwento. May mag-asawang nananampalataya. They are already believers. Pag sila ay may sakit, sige punta sila ng doktor. Nagpapadoktor sila. Kaya umahaba yung kanilang buhay.
Pero dumating yung time na talagang hangganan na nila. So wala nang magawa ang gamot dahil may ending talaga ang buhay sa mundo. At alam ko ninyo nung sila ay nawala sa mundo at sila ay nakarating sa kaharian ng Panginoon, ay ang ganda pala. So sabi nila, sana nung nagkasakit tayo, hindi na tayo pumunta ng doktor. Ang ganda-ganda pala ng buhay dito. Di ba? Kasi sabi sa kanyang salita rin, to live is for Christ, and to die is gain. O, sino nang gusto mamatay dito? Pakitaas ang kamay. Ayaw pa natin iwanan ang mundo. Kahit na maraming testing, maraming trials, nagpapatunay lamang, no, na kaya nga kayo, especially for your mothers, di ba ang prayer ninyo, Lord, palangin ko muna ang anak ko. Kaya nga kung medyo may nararamdaman kayo, di ba? Lord, pagalingin mo muna ako dahil gusto ko pang makita yung aking apo. May mga prayer kayo kahit na maraming testing, trials sa buhay, pero still pa rin na gusto pa natin mabuhay sa mundong ito. Unless na lamang kung nagiging abnormal. Kasi abnormal po yung mga tao nagpapakamatay. Kasi kung matino yung kanilang kaisipan, hindi sila magsusuicide. But because they become an abnormal, kaya ganun na ang magiging sitwasyon. So for us, we believe na may hangganan ang bawat isa at hihintayin natin kung kailan. Basta ang mahalaga, while we are still living in this world, we do it for Christ. To live is for Christ. Yun po sana yung maging purpose ng buhay natin. Habang tayo ay may buhay sa mundong ito, to live is for Christ. Mabuhay tayo sa mundong ito para kay Kristo. Isaiah 43, verses 18 to 19. Sabi rin niya dyan, forget the former things. Do not dwell on the past. Palaging sinasabi sa kanyang salita. No? Of course, hindi po natin makalimutan ang nakaraan. No? Babalik yan. Pero ang kagandahan, dumating man po o maisip mo, parang wala lang. Parang wala lang. Hindi ka na ba affected, mga kapatid? So, do not dwell on the past. Verse 19. Dahil may ginagawa po ang Panginoon, sabi niya dyan sa verse 19, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. So, ibig sabihin, may ginagawa ang Panginoon at kayang-kaya po niyang pagpalain ang buhay natin, kayang-kayang baguhin ng Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin. Tiwala lamang po sa Panginoon. So, ganyan po ang nais ni Lord, mga kapatid. Your identity is not found in your past. It is found on the Lord Jesus Christ. Kung noon, hindi natin maintindihan yung ating identity, but now, we know and we know that our identity is found in the Lord Jesus Christ. Okay, number 2, how to fix our eyes on Jesus. Number 2 is the word forgiveness. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi po tayo makakapag-focus. No? There will be hindrance, nagkakaroon po ng hindrance sa buhay natin. That's why forgiveness is very, very important. It's important to forgive so that you can look forward, mga kapatid. Kasi kung hindi ka makakapagpatawad, you cannot go on. Mananatili ka sa ganyang sitwasyon. Isn't it? Kasi nga, damang-dama mo yung sakit, damang-dama mo yung hinanakit. So, it will affect you. Mabigat ang buhay, mabigat ang puso. Colossians 3 verses 13 to 14. Sabi niya ulit sa kanyang salita, bear with each other and forgive
whatever grievances you may have against one another. Kaya, sabi diyan, no, pagpasensyahan. No, talaga yung pang-unawa natin ay kinakailangan talagang dagdagan pa. Forgive as the Lord forgave you. Magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Panginoon. Verse 14. And over all these virtues, put on love, because we know that love covers the multitude of sin, which bind them all together in perfect unity. Para tayo po ay makapagpatawad, mga kapatid, yung word na love, ang salitang pagmamahal, yan po sana ang itanim natin sa ating puso. Punuin ng pagmamahal ang puso. Because I believe na kung ang puso po natin ay puno ng pagmamahal, anuman ang ginagawa ng tao, masaktan ka man, but at the end of the day, you can release your forgiveness. So dapat ganito po ang status ng isang mananampalataya. It's normal na tayo po ay masaktan because we have our emotion, isn't it? Hindi po tayo bato. Nasasaktan tayo. Pag nakakapakinig tayo ng hindi magandang salita, nasasaktan tayo. Kahit na hindi sila nagsasalita, tiningnan ka lang ng medyo masakit na tingin. Binabugan ka lang. Ayan na. No? Nararamdaman mo na yung sakit. It's okay. Because we still have emotion, feelings. Pero ang abnormal, kung hindi mo na mapatawad ang taong nanakit sa'yo. Doon na po nagiging abnormal. Kaya what we need to do is release forgiveness. Kaya even the Word of God, sabi doon, no, bago lumubog ang araw, ay kinakailangang magpatawad. Huwag po ninyong gayahin yung isang transient natin noon, na sabi niya, paano yan? Eh, magagalit na lang ako pag wala na daw ang araw. So, paano yun? Eh, magagalit ako, eh wala nang araw, anong gagawin ko doon? Tapos sabi niya ulit, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Okay lang po ba kung ilalagay ko yung tinapay dun sa garapon? Saka ako ibabato. Ay, ang nakikiluso po. Ano minsan kakabsat ng transient. Pero alam po ninyo, even for sa mga ganung mga ugali, nakakaasar minsan. Pero alam po ninyo, even in that situation, no, it is a testing on our part. Pag tayo nakatampo ng ganyang mga tao. Pero ang hindi ko makakalimutan, nung ako'y bago pa lang, kasi noon maraming mga transients. And every time in the devotion, talagang nag-opening prayer sila. Silang nag-opening prayer. Kasi tinuturuan na namin sila ng opening prayer. Sila na ang nag-lead. No? And then talagang merong isang kapatid na kasaway. Pag devotion namin, kumukuha siya ng maliit na upuan, inilalagay dun sa gitna. Gustong-gusto niyang sa gitna ba, umupo. Eh palagi namin inaawat na sabi, sister, humilid ka naman, dito ka maupo. Yan, every time. Alam niyo nung kapanahunan niya na siya yung maglilid ng opening prayer. No? Talagang, even for me, talagang yung bang hindi ko siya makalimutan dahil tinuruan niya kami. Alam po ninyo, nung siya ay nag-opening prayer, isinumbong niya kami kay Lord. Siya yung narinig ko na nagsumbong sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, nakikita mo po ang puso ko. Sabi po nila, Panginoon, pasaway ako. Ay, talagang na naging ulong kina ako Diyos. Isinumbong niya kami. Alam po ninyo, during that time talagang yung nakadumog kami. And especially for me, Lord, sorry. And we realize, oo nga naman. Kahit anong klaseng ugali, no? Especially when they are unbeliever, we need to understand. Kinakailangan maging ilaw tayo. No?
Hindi yung magagalit ka kaagad. Kaya alam po ninyo, talagang hindi ko yun makalimutan, and it gives a big lesson to me. Kaya kung may mga baguhan, no, yung bang at least tratuhin ng talagang tamang trato. Huwag mong sasabihin na ganito-ganito, dapat alam mong kontrolin because of that experience. Ikaw ba naman isusumbong kay Lord? Eh, di panalo siya. Di ba? Samantalang ikaw, kanino ka magsusumbong, isinumbong ka na kay Lord, pinakamataas ng pinakamataas. No? And even the Word of God, di ba sabi doon, no? Pinapakinggan ni Lord ang panalangin ng mga naaapi. Wala kang panahalo doon. So from that time, talagang nag-iba kami ng trato. Hindi na namin sinasabing pasaway siya. Talagang in-extend na namin yung aming pasensya. Kaya from that time, talagang even for me, kasi ang dami-daming transient, napakaraming cases, maghapon ka sa labas, but nai-enjoy because of that. So praise the Lord. Kaya kung yung puso po natin ay punong-puno ng pagmamahal, we can forgive easily for those people. Even right now, we need it. Kaya palagi po na nababanggit ang forgiveness. Kasi even believers, they know already this word of forgiveness, pero minsan nakakalimutan po natin i-apply. Lalo na pag tayo ay nasasaktan. But we need to apply it every day, every time in our life. Kaya punuin ng pagmamahal ang puso. Because love covers the multitudes. Number 3. Number 3 is that keep going in the right direction. Magpatuloy po tayong lumakad sa tamang daanan. No? In the right direction, in the right path, mga kapatid. Tamang daan. And remember, no, lumalakad po tayo in a narrow, makitid na daanan. Na kinakailangan in that makitid na daanan, ikaw lamang ang pwedeng pumasok. Pag may bit-bit, iiwanan kasi hindi pwedeng ipasok. No? Ikaw dahil tamang-tama lamang para sa iyo. And at the end, of course, we know na eternal life ang hangganan na makitid na daanan na yan. Compared to the broad road na kung saan kahit anong hilain mo, bitbitin, pwede mong ipasok kasi nga maluwang siya. Pero at the end naman po ay distraction. Kaya kung ating titingnan, kailangan talaga natin ang Panginoon. And Proverbs 3 verses 5 to 6. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag tayong manangan sa sarili nating katalinuhan, mga kapatid. Verse 6. And all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Kung ini-a-apply po natin ito every day in our life, itong Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, mga kapatid. Alam po ninyo, magkakaroon po tayo ng wisdom Because our own understanding is limited and subject to error. Diba? How many times nang alam mo sigurado ka na, at the end pala mali ka. It's good kung ina-acknowledge natin yung ating pagkakamali. Pero minsan, no, talagang paninindigan mo na. Which is very, very wrong. Maano ba naman ang magsabi, ay sorry, akala. Marami kasing nawawala sa akala. Kaya tingnan po natin. That's why we need the Word of God. And all our plans, decisions, and activities in life, we should acknowledge God as Lord and His will as our supreme desire. Every day, we must live in a close relationship with our Lord Jesus Christ. Paano ba natin masasabi na we are closer to God? Diba? Sabi natin, communication is a relation. So, ano ba yung communication natin? Through prayer.
Kung palagi tayong nananalangin, if we are a woman of prayer, ay ibig sabihin talagang close tayo sa Panginoon. Kasi palagi tayong nakikipag-usap sa Kanya. So, ganun po mga kapatid. At palaging magtiwala sa Panginoon. Dahil ang Kanyang pangako, sabi niya, God promised to make our paths straight. He will direct us. No? Kasi mahirap din naman yung may plano ka sa buhay, and then, hihintayin mo na magsabi si Lord ng yes. Yung literal ba na sabihin niya, o sige, go on. Ay baka matakot ka, kapatid. Pag nagsalita ang Panginoon, nasasabihin, oh, Joanne, go on. Naku, may multo, sino kaya yun? Remember that we are living by faith. Kaya nga ini-a-apply natin yung faith natin. So, we just go, we just move. And then, while go on and moving, nandun na, Lord, direct my path. Lord, turuan mo ako. Itabang mo ang aking gagawin. And then, along the way, nakikita natin yung right path. Dahil itinatama ni Lord yung ginagawa natin, yung mga plano natin. So, ganun po mga kapatid ang ginagawa ng Panginoon as we trust in Him. Kaya huwag po tayong matakot na magtiwala sa Kanya. Because God knows it. Alam ni Lord ang nakakabuti po sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy natin siyang isali. Dahil si Lord, tatanggalin po niya yung mga obstacle sa buhay natin. Yung mga bagay-bagay ba na manghihinder, especially po sa ating paninilbihan sa Panginoon. If you're going to choose God first in your life. Kasi yun naman ang gusto ni Lord eh. Siya yung una. Dahil kung siya po yung number one sa buhay natin, lahat na po yan sakop. Eh syempre kung siya yung nasa taas, di ba sakop na niya yung susunod doon? So, gawin po ang nais ng Panginoon na gawin natin sa buhay natin, mga kapatid. Pati sa ating mga desisyon, ipagkatiwala natin kay Lord. Lord, tama ba itong aking gagawin? Direct me, Lord. Ganun po, mga kapatid. And number 4 po natin, in order to how to fix our eyes on the Lord Jesus Christ is that make life worthy of living. Make life worthy of living. Huwag po nating sayangin ang hirap na buhay na ibinigay ng Panginoon. Ito po yung hiram na pinakakaingatan natin, even in literal, isn't it? Pag humiram ka ng isang bagay, pinapakaingat-ingatan mo. Kasi hiniram mo lang. Pero kung sa'yo, ay kahit anong mangyari yan, di ba? Sa akin yan. Pero pag hiniram mo, talagang iingatan mo dahil hiram lang. So, ganun din po ang buhay natin, mga kapatid. Remember, hiram lamang po ang buhay natin. Lahat ng meron tayo sa mundong ito, lahat ng pag-aari natin, lahat, maging mga pamilya natin, mga magulang, asawa ninyo, anak ninyo, mga kapatid natin, hiram lamang. Kaya pag hiram, nung nagmamay-ari, darating yung time, oy, isukuli mo na yung hiniram mo. Isn't it? Pero minsan, may mga hiniram tayong, ang hirap isauli. Isn't it? But praise the Lord because God gave us grace. Na talagang makikita po natin, Panginoon. So, Philippians 1 verse 21, ito yung sinasabi ko kanina. Dapat memory verse po natin ito, mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan ang Philippians 1 verse 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. That every day while we is still breathing in this world, ang buhay po natin ay para kay Kristo. At kung nawala ka, it's gain. Ibig sabihin, Lord, tapos na. Rewards na ang iyong makakamtan sa Panginoon. Galatians 2 verse 20. Even Galatians 2 verse 20. No? Dapat mga memory verses po natin ang mga ito, mga kapatid.
I have been crucified with Christ, and I no longer live. O, tingnan po ninyo. Naipako na ako, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay. And I no longer live, but Christ lives in me. So sa bawat isa sa atin, ang nananahan at ang nakatira ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ganyan na po ang status natin, mga kapatid, sa mundo ito. Pag sinasabi mo na may Kristong nag-aari sa buhay mo, don't forget Galatians 2 verse 20. Nakasama ka ng naipako ng Panginoon. Hindi na tayo. No? Hindi na ikaw. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi ang Panginoong Jesus. Babalik ulit tayo doon sa DTC. Di ba? Sabi doon sa formula, doon sa anointing. Man plus anointing equals like Jesus Christ. Ano ang anointing? Anointing equals power equals Holy Spirit. Holy Spirit equals power equals anointing. Pare-pareho lang yan. So, man plus anointing equals like Jesus Christ. Yung man na yan, ilagay mong pangalan mo. Plus anointing. Anointing is the Holy Spirit, is the power. Equals like Jesus Christ. Kalintulad ng Panginoong Jesus. Kaya, ikaw at ako, nabubuhay sa mundong ito, na ang katulad natin ay ang Panginoong Jesus. Amen. And our behavior, attitudes, conducts, ginagawa, maging ilaw, maging asin sa mundong ito. Yan po ang sabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ephesians 5 verses 15 to 16. Sabi niya ulit, be very careful then how you live. O yan, mag-ingat daw po tayo kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. Not as unwise, but as wise. Maging matalino. Maging matalino. Paano ba tayo magiging matalino? That's why we have the Word of God. Because the Word of God give us wisdom, mga kapatid. Nagiging matalino tayo dahil sa salita ng Panginoon. Nakakapag-desisyon po tayo ng tama because of the Word of God. That's why we need the Word of God. And the Word of God is very, very important in our life. So be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Verse 16. Making the most of every opportunity because the days are evil. Kaya wag natin sayangin ang pagkakataon. Kaya kung may pagkakataon na maglingkod kay Lord, edi maglingkod. Kung may pagkakataon na gamitin ang gift, talent na binigay ni Lord, edi gamitin natin. No? Kasi baka bukas, hindi na yan darating. Kaya habang nandyan pa, okay lang. To give glory to the living God. Huwag po tayong paaapekto sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kasi kung titingnan po natin ang nangyayari sa kapaligiran po natin, ay grabe. Yun lang pagbukas mo lamang ng Facebook minsan, sa social media. Pag nakafocus ka doon, mawawala. Lalo na pag nag-start ka ng mag-comments, ay wala na. Mamaya ang ending, nakikipagtalo ka na. Wala nang peace be with you. Kaya tanggalin na ninyo yung pagpo-comments ba. Pag merong mga naglalagay doon ng ikaw din, sasabihin mo din yung idea mo. Hayaan mo na siya. Huwag mo nang pakialaman. Baka mamaya, makikipag-away ka, magkakasala ka tuloy sa Panginoon. Because remember, you are called to become peaceful in this world. Hindi bagay sa atin ang nakikipag-away. Okay, at ang panglima po natin, how to fix our eyes on the Lord Jesus Christ is that being faithful, maging tapat. Kasi kung hindi po tayo tapat, we cannot fix our eyes on Him.
So we need to become faithful, mga kapatid. Katulad ng tatlong magkakaibigan na ito in Daniel chapter 3, verses 16 to 18. Talagang nakafocus sila sa Diyos. Nakafix sila sa Panginoon. Kaya kahit na sinabi ni King Nebuchadnezzar na they will be thrown in the blazing furnace, pag hindi sila mag-worship, mag-bow down doon sa image ni King Nebuchadnezzar, no? Hindi nila sinunod. Nakafocus talaga sila sa Diyos. Sabi diyan, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, "O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter." Verse 17. "If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O King." Verse 18. Ito po yung napakaganda in verse 18. Tingnan po ninyo. "But even if He does not," kahit hindi niya kami iligtas, kaya ba natin ito? Pero talagang nakafocus sila. Minsan tayo, no? Pag wala na, pag hindi na natin nakamtan yung blessing na receive, yung ating hinihiling sa Panginoon, nadidismaya na tayo. Pero tingnan po ninyo, "But even if He does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up." Talagang nakafocus sila, nakafix sila sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Dahil sila ay tapat. Kasi kung hindi ka tapat, kapatid, hindi ka makakapag-focus sa Panginoon. That's why we need to become faithful. Proverbs chapter 2, verses 7 to 8. Sabi na ulit yan. "He holds victory and store for the upright." May katagumpayanan sa mga namumuhay ng tama o wastong pamumuhay. "He is a shield to those whose walk is blameless." Kaya pwede natin takbuhan ang Panginoon if you live a holy life. If you become righteous in the sight of God. Verse 8. "For He guards the course of the just and protects the way of His faithful ones." So hindi nasasayang pag tayo ay tapat na naglilingkod sa ating Diyos. Nandyan po na makakamtan natin ang proteksyon niya. Makakamtan po natin yung talagang mararanasan natin sa buhay natin. Yung sinasabi ni Lord na gagawin niya. Yung proteksyon niya, yung pag-iingat ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Kaya manatili po tayong tapat, mga kapatid. Dahil hindi po nasasayang ang ating katapatan sa ating paglilingkod sa Panginoon. So sabi natin kanina, how do we fix our eyes on the Lord Jesus Christ? We need to look forward. Huwag nang lilingon-lingon. Ang nakaraan ay nakaraan. Just move on. In order to move on, we need forgiveness. Pagpapatawad. No? Magpatawad sa mga kinakailangang patawarin sa buhay natin. And then, number 3 natin is that keep going in the right direction. Pagkasama natin ang Panginoon, i-direct niya tayo. Ano man yung pupuntahan natin, i-direct tayo ng Panginoon. Number 4 natin, sabi natin, make life worth of living. Huwag sayangin ang buhay. Patuloy na ialay ang buhay natin para sa Panginoon. And number 5, being faithful. Manatiling tapat. At magwawakas po tayo in this verse as our conclusion in Psalm 46, verse 10. Sabi ni Lord sa bawat isa sa atin, be still, manatili kayo. Pag sinabi ni Lord na be still, manatili po tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Manatili po tayo sa ating ginagawa para sa Panginoon. Manatili po tayo na maglingkod sa Kanya.
Be still and know that I am God. At palagi ninyong isipin, huwag kalimutan na ako ang Diyos na dakila at ako ang Diyos na makapangyarihan. Yan po ang sabi ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Siya lamang po ang tanging Diyos na makapangyarihan, ang nararapat na purihin, nararapat na sambahin. Kung ang Diyos na makapangyarihan sa makapangyarihan ay nasa ating buhay, kanino pa ba tayo matatakot, mga kapatid? Ano man ang mga mangyari sa mundo ito, no? Meron tayong lalapitan at meron tayong kakapitan na isang Diyos na makapangyarihan, na siyang may akda ng lahat-lahat. Kaya what we need to do, magsilbi sa Panginoon habang may buhay na ibinigay ang Diyos. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita sa hapon na ito. Na tunay nga po o God, palagi po sanang nakatuon ang aming mga mata, ang aming pananampalataya sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na lumalang ng lahat-lahat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa. Kaya dalangin po, Panginoon, na patuloy na hawakan mo po ang aming mga buhay. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoon. Patuloy, O God, na ikaw ang madakila, ikaw ang maluwalhati sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko sa mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ako sa akin.